Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Hesukristo. And then verse 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Eternal and earthly rewards. Tayong mga believers, dapat naniniwala po tayo na meron tayong rewards na tatanggapin mula sa Diyos. Ano po? Kasi ganun pong pananampalataya. Ano po? Sabi sa Hebrews 11 verse 6, ano po, naniniwala tayo na may Diyos na nagbibigay ng gantimpala. At dito po sa text natin today, malinaw po na ang tao na ginawa niyang pundasyon, ang Panginoong Hesukristo, tatanggap siya ng gantimpala. Ano po? Kasi sa buhay na ito pwede pong maging mali yung ating motibo, maging mali yung ating pananaw. Naalala ko po yung lalaking mayaman na umani ng sagana doon sa Luke chapter 12. Verse 19, ang sinabi niya sa kanyang sarili ay ganito. Sabi niya, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. So kung titignan niyo sa una, mukhang okay naman yung motibo nitong lalaking ito eh. Kaya lang ang mali po doon ay nakatuon lamang siya sa kanyang kaligayahan dito po sa lupa. Ano po? Ang iniisip niya magpundar, pagkatapos magpahinga, kumain, uminom, magpakasarap sa buhay. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Hesus sa lalaking ito, hangal. Ano po? Ibig sabihin may mga tao pala sa mundong ito na itinuturing na hangal ng Diyos. Ano po? Kasi ang pinahalagahan nila sa buhay na ito ay yung mga bagay na material lamang. Dapat po maging eternity-minded po tayo. At makikita po natin sa panahon natin ngayon, lahat talaga ng mga material na bagay lumilipas, walang permanente. Kaya tama po yung sinasabi sa Mark chapter 8 verse 36. Sabi po diyan, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Totoo po yun. Ano po? Ang totoong rewards po na dapat asahan natin ay yung pong reward na inilaan ng Diyos sa atin sa langit. At alam ko po, maging sa buhay na ito, pwede rin tayong i-reward ng Lord. Ano po? Kaya warning po sa atin yun. Tandaan nyo po yung maling pananaw sa buhay. Ang resulta po niyan ay maling pamumuhay. Mapapahamak ka. Ano po? At alam niyo po na ang Diyos po, nire-reward niya po tayo sa ating faithfulness. Sabi po sa James chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So makikita po ninyo sa buhay na ito maraming pagsubok. Ano po? Yung iba nga sinasabi nila parang hindi ko na makakayanan, Pastor. Pero alam niyo po kung nakatuon po ang inyong pag-iisip doon sa reward. Ano po? In fact, ako po naniniwala. Hindi lamang sa langit tayo i-reward ng Panginoong Hesus, maging dito sa lupa. Kung doon natin itutuon yung ating pag-iisip at manintili tayong tapat sa ating Panginoong Hesus, ay tatanggap daw tayo ng gantimpala. Kaya mga kapatid, ano po, kung kayo may nahihirapan ngayon, dumaraan sa mga iba't ibang uri ng problema, lagi nyo pong tandaan na maging tapat po kayo sa Diyos at kayo po'y tatanggap ng gantimpala sa buhay na ito at sa buhay na darating. At higit sa lahat, binabanggit ng Biblia na tayo po ay haharap sa Diyos, ano po, at magsusulit. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ganon din po yung sinasabi ng Romans chapter 2 verse 6 na sa buhay na ito, ano po, dapat mindful po tayo kung ano yung ating ginagawa. Yung mga taong hindi nakafocus sa eternity, bahala na lang kung ano yung kanilang gagawin sa buhay. Yung iba, ang sasabihin pa nga nila, gagawin ko na lahat ng pagpapakasarap kahit mali.
Basta maging maligaya ako sa buhay na ito. So mali pong pananaw yun, nakakalungkot po. Maraming taong mapapahamak dahil sa ganung pananaw. Tayo, naniniwala tayo na someday haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Magsusulit po tayo kung ano yung ating ginawa nung tayo'y nabubuhay pa dito sa lupa. Kaya ibang-iba po ang mga Kristiyano, namumuhay tayo ng may takot sa Diyos, namumuhay tayo ng may kabanalan at may katuwiran. Kaya alam niyo po, iba po kasi yung naiisip ninyo na ang buhay natin ay ginagantimpalaan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya mahalaga po yun mga kapatid, ano po ang buhay na ito. Bagamat mahirap man yung ating pong mga pinagdadaanan, maraming challenges, maraming tukso, maraming temptation, maraming trials, pero kung tayo'y mananatiling tapat sa Panginoon, asahan natin na tayo ay gagantimpalaan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At alam namin, meron palang gantimpalang nakalaan sa mga taong ang ginawang pundasyon sa kanilang buhay ang Panginoong Hesus. Ginagantimpalaan mo rin ang mga taong nanatiling tapat sa iyo sa kabila ng maraming mga pagtukso at pagsubok na kanilang pinagdaanan sa buhay. At naniniwala rin kami, Panginoon, na pagdating ng araw, kami magsusulit sa iyong harapan. Kaya dapat po sa buhay na ito ay gawin namin yung mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Salamat sa mga paalalang ito. Purihin ka, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.